Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Nakahanda na si Negra Diabla at ang kanyang kanang kamay na si Buaya Komando sa pagtakas nila kay Dalia nang dumating si Artemis. Nagalit si Negra Diabla at inutusan ang buaya na umatake. Nasugatan ang buaya at biglang naglaho na parang bula. Hindi alam ni Artemis na isa na pala itong alibot. Napilitan si Negra Diabla na humarap kay Artemis, ngunit hindi niya kinayang lakas nito nang hampasin niya ng latigo, mismo na bumalot sa sariling katawan. Dumating si Ador at labis na ikinagulat ni Negra Diabla na magkakilala sila Ador at Artemis. Ang alam ni Ador, hindi alam ni Negra Diabla na siya pala ang tumulong kay Artemis upang mailigtas si Dalia. Hindi rin alam ni Artemis na ang alibot na nakita niya ay si Buaya Komando. Lalong namangha si Ador ng parusahan ni Negra Diabla. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Sige. Samahan mo ang mga sawa. Magkakasama kayo dyan. Maawa ka.
Minadabla, parang awa mo na. Buksan mo ang kulungan ng sawa at lalabas ako dito. Makisama ka muna sa mga sawa, ador tao. Parang sawa ka na rin. Ay, ano ba ang kasalanan ko sa'yo, Minadabla? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Huwag mo nang itanong kung anong kasalanan mo. Dahil ikaw mismo ang nakakaalam. Ano? Pero... Parusahan ka. Alam mo yan. Mabuhay ka kasama ng mga sawang yan. Oy! Minadabla! Huwag mo kong iwan! Buksan mo ang kulungan ng sawa at lalabas ako! Kung ganun, nailigtas na si Ma'am Dahlia, Mami. Oo, anak. At alam mo ba kung saan dinala nung matanda na nang kidnap sa kanya? Saan po? Sa farm ng ama ni Aris na kaibigan mo. Ha? Doon sa madalas na sinasabi ni Aris na pupuntahan namin? Oo. Doon dinala ng matanda si Dahlia. Ang ibig sabihin niyan, doon din nakatira yung matanda? Siguro. At anong dahilan niya para kidnapin si Ma'am Dahlia? Hindi ko alam. Hindi naman nasabi sa akin ni Dahlia. Oo nga, no? Ano ang motibo ng matanda na nang kidnap kay Dahlia? Pero matanda na siya. Paano niya makikidnap si Ma'am Dahlia? Ha? Oo nga, no? Siguro, Mami, merong kasamang matandang yun. At maari, siya lang ang nagkidnap na pinapalabas nila. Siguro nga. At totoo naman ang sinabi mo. Paano nakidnap ng matandang yun si Dahlia kung wala siyang kasama? Ay, nako. Ang daming lamok. Inaantok na ako masyado. Pero, ay, nako. Ang daming kumakagat na lamok. Pinapapag na nila ako. Pero, bakit hindi kinakagat ng lamok yung sawang nandito? Ay, makalabas lang ako dito. Talagang gagantihan ko yung matandang yun. Wala naman akong alam na kasalanan ko sa kanya. Bukod sa pagtulong ko kay Sir Artemis para makaalis sila ni Dahlia. Sayang. At wala nagmalay si Dahlia nung nakita ko. At saka hindi na bumalik yung malay niya. At umalis na sila ni Sir Artemis. Teka lang. Merong kwago doon sa sanga ng punong ano ba naman itong ginagawa ng matandang tabla na yun sa akin? Isusumbong ko siya kay Sir Ganon.
para palayasin na sa litaw sa farm. Wala naman siyang naitutulong litaw. Puro perwis na lang. Talaga, isusumbong ko sa kay Sir Ganon sa mga ginagawa niya sa akin. Ulitin ko ang pagtawag kay Amar. Kailangan makausap ko siya tungkol sa iniisip kong gagawin. May koneksyon kaya siya sa matandang yon at nakatira sa kanyang farm. Tawagan ko ulit siya, Mara. Kailangang pag-usapan namin ang iniisip kong gagawin. O sige po, Ninong. Pupunta na po ako dyan, ngayon din. Semestral break po namin ngayon, Ninong. Bakasyon namin. O sige po. Pupunta na po ako dyan. Bye. Amar, anak. Sino ba yung kausap mo? Si Ninong Artemis po, Mami. May mahalaga daw po kaming pag-uusapan. Kaya pupunta po ako sa bahay niya. Ganun ba? O sige, umalis ka na kaagad. Kapag may kailangan siya, tawagan mo lang ako. Opo, Mami. Una na po ako. O sige, anak. Ingat. Ano kaya ang binabalak ni Artemis dahil sa nangyari kay Talia? Minsan, naiisip ko ang sitwasyon. Ang katotohanan, hindi ako ang tunay na ina ni Amar. At ang tungkol kay Sir Artemis, walang ibang nakakaalam yon maliban kina Ate Masa, Madam Shona, at Sir Gadon. Ngunit parang may alam si Amara. Hindi pangkaraniwang tao si Sir Artemis. Isa siyang immortal. Oh, may kaugnayan kaya si Sir Artemis kay Amara? Amar, ano ang alam mo tungkol sa farm ng ama ni Aris na kaibigan mo? Wala po akong masabi maliban sa sobrang strikto ni Sir Gadon. Anong klaseng stricto ang ibig mong sabihin? Naalala ko po nung inanyayahan ako ni Aris na sumama sa kanya sa farm nila. Mhm. Pero hanggang ngayon, hindi niya na ikinuwento. At hindi na rin po kami nagkikita ni Aris mula noon. At ayon kay Carmina, ayaw raw ni Sir Gadon na may ibang taong pumunta roon. Ganun ba? Opo, sir. Amar, gusto kong tawagin mo akong Ninong. Dahil kung tutuusin, parang amo mo na rin ako. Maraming salamat po, Ninong. Sa totoo lang, parang natagpuan ko na po ang ama ko sa inyo. Dahil hanggang ngayon, hindi pa sinabi ni Mami kung sino ang tatay ko at kung ano ang nangyari. Kung bakit hindi ko siya kailanman nakita. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Makikita mo rin ang ama mo, Amar. Naniniwala po ako doon, Ninong. Hindi ko rin po hinihingi na sabihin agad ni Mami. Pero alam kong darating din ang araw na iyon. Oo, Amar. Sasabihin din ni Riani kung sino, ang ibig kong sabihin, kung bakit hindi mo pa nakikita ang ama mo. Riani, salamat at dumalaw ka na naman.
Wala rin naman akong ginagawa sa bahay. Kumusta ka na, Dalia? Malakas na ang loob ko. Kaya ko na sanang gawin ang gusto ko, pero mahina pa rin ang katawan ko. Wala pa akong lakas para gumalaw. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Kailangan mo pa ang sapat na pahinga. Yun din ang sabi ni Sir Artemis. Naalala mo ang sinabi ni Sir Artemis sa atin? Ang totoo niyang pagkatao na top secret. Oo, hinding-hindi ko yun makakalimutan. At naisip ko ngayon, paano kung ang tumangkang dumukot sa akin ay kapariho niya? Isang dayuhang nilalang na sumusunod sa kanya sa mundong ito. Oo, pero... Pero, ano? Ano sanang sasabihin mo? Wala, Dalia. Kalimutan mo na yun. Sige, magpahinga ka muna. At huwag mong pilitin ang sarili mo. Nakatulog pala ako. Pero, bakit hindi ako makagalaw? Parang nakatali ang buong katawan ko. Teka lang, may mabahong amoy. Ay, nako! Ay, pinuluputan pala ako ng sawa. Ay, pinanam lang. Buksan niyo ang mga sawa. Nilingkis ako. Ay, buksan nyo ito. Parang awa nyo lang. Ganyan kayong mga mortal. Hindi kayo totoo sa mga salita niyo. Hindi niyo alam na ang alipot ay ang mismong buhaya rin. Kaya ang alam niya, tinulungan niya ang kaaway ko na mailigtas ang babae. Sayang, paglalaruan sana ni Reyna Hadesa ang pagpaparusa sa kanya. Tulungan mo ako! Nasaan ka? Maawa ka! Tulungan mo ako! Ganyan, hayaan kitang magmakaawa. Hindi pa ako magpapakita. Ngayon na ang kaparusahan niya. Ngunit hindi pa ako titigil. Babalikan ko ang kapwa mong dayuhan. Ang taksil na tumangay sa target ko. Kailangan kong malaman kung nasaan siya. Ilabas mo ako dito! Parang awa mo na! Tingnan natin kung ano ang gagawin ng mga sawa kay Ador na tao. Pupuntahan ko siya. Sino? Ay, si Manang Masa ito.
Hello, Ate Masa? Yani, tumawag ako dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Bakit? Ano bang problema? Napakaraming problema dito sa bahay ni na Sir Gadon. Ano? Hindi raw makauwi si Sir Gadon. Nagtatago siya. Ano? May nagsuplong daw sa kanya. Kasusyo daw niya sa negosyo. Biro mo, isa daw siyang supplier ng ipinagbabawal na gamot. Ano? Oo, Riani. Nakausap ko siya, pero sandali lang. Tumawag siya. Inutusan niya akong huwag pabayaan ang magkapatid. Pero paano yun? Hindi ko mapigilan si Aris kung saan-saan na siya nagpupunta. Paano na lang kung mapapahamak siya? Ayun nga ang kinakatakutan ko. Oo nga pala, kumusta si Amar? Madalas silang magkausap ni Sir Artemis. May mahalaga daw silang pag-uusapan tungkol sa nangyari kay Dalia. Talaga ba? Kung maaari sana, magkita sila ni Aris. Oo naman. Oo, naalala ko kasi ang laging sinasabi noon ni Madam Shona na gusto niyang maging close sila Aris at Armar. Gusto kasi niya si Amar ang maging kaibigan ni Aris dahil mabuti daw na bata si Amar. Nais ni Madam na baka matulad si Aris ni Amar. Ay, ganun ba? O sige, sabihin ko kay Amar na kontakin niya si Aris at kausapin. Oh, sige nga. Sige nga, Liani, please. Alam ko makakatulong si Amar para sa ikabubuti ni Aris. Oh, sige, yun lang. Bye. Bye, Ate Masa. Ano ba ang mga nangyayaring ito? Totoo kaya na masama ang negosyo ni Sir Gadon? Salamat. Dahil pinalaya din ako ni Ina Jabla mula sa mga sawa ngayon. Pero mas lalo akong nagulat. Si Ina Jabla pala ang tunay na amo ng mga alaga lahat dito sa farm. Dahil kaya niyang utusan ang mga sawa, buhaya. Si Ina Jabla ang amo nila. Hindi si Sir Gadon. At hindi lalong-lalo na ako. Kahit ako ang nagpapakain sa kanila. Teka lang. May paparating na sasakyan. Tunog ng makina yun Tama. Pick up yun ni Sir Gadon Sa kaya ang pupunta dito sa farm? Mabuti. Bumalik ang anak ng matapang na tao. Ngunit may kasama siya. Sino kaya yun? Mukhang kawig ng nakita ko noon. Parang nakita ko na siya. Hindi ko lang maalala kung saan. Si Ador na tao ang tatanungin ko. Hindi pa ako magpapakita sa anak ng bulag na taong yun. Nasaan na kaya si Ador na tao? Sinabi mong nakalabas ka na sa kulungan
kung anong inutusan kitang ipitin at balutin ng mga sawa. Mabuti na lang at hindi siya namatay sa takot at manigas at mahimatay dahil sa pagbalot ng mga sawa. Buti't hindi siya pinagpiestahan ng mga sawang yon habang nanginginig ang kanyang katawan. Sawa ang bumalot sa kanya. Dapat pa siyang magpasalamat. Pero tila nakatulog lang siya na parang namatay. Sakto, nakasabay ko ang hinahanap kong tao. Ina Jabla! Mabuti at nakita kita. Ikinagagalak kitang makita. Ador, tao. Kung ganon, hinahanap mo ako? Oo, pakinggan mo. Ano ang sadya ng kasama ng anak ng bulag na tao? Ha? Si Ammar ba ang tinutukoy mo? Oo. Ammar ang pangalan niya. Ano ang pakay niya rito? Inanyayahan siya ni Ares na bumisita dito. Kasi matalik na magkaibigan sina Ammar at Ares. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nang makita ko ang batang yon. Ano ba ang nararamdaman mo? Ikaw, Ador, na tao, ang laging hadlang sa mga plano ko. Paano kung siya ang kapalit mo? Hindi. Bakit naman, Ina Jabla? Teka lang. Parang may galit ka sa kaibigan ni Ares. Hindi ko alam. Ngunit, parang ganun nga ang totoo. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang Immortal. Mula sa panulat ni Litia Astudillo Aquino at sa direksyon Lobimin Aquino Sr. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.